Mga bro, malinaw na ngayon ang top 3 capability priorities ng Department of National Defense, DND, at kung tutuusin, bawat isa rito ay critical sa pagtatatag ng tunay na credible defense posture ng Pilipinas. Una, ang long-range deterrence. Dito papasok ang mga floating assets tulad ng mga bagong frigates, corvettes, at submarines na planong bilhin ng Philippine Navy, pati na rin ang long-range missiles at multi-role fighters, MRFs, ng Philippine Air Force. Ang layunin nito ay magkaroon tayo ng kakayahang tumugon o magpatupad ng depensa kahit sa malalayong lugar, lalo na sa West Philippine Sea. Sa madaling sabi, gusto ng DND na kung may bantang darating, maramdaman na agad nila mula sa malayo pa lang. Ikalawa, ang air defense missiles. Dito nakatuon ang plano na magtayo ng layered air defense network mula sa ground-based missile systems hanggang sa radar coverage. Ang ganitong capability ay magbibigay ng proteksyon hindi lang sa critical infrastructure kundi pati sa ating airbases at coastal regions. Ito rin ang magiging backbone ng ating integrated air defense system, isang hakbang na matagal nang inaasam ng Philippine Air Force. Ikatlo, ang strategic basing. Mga bro, ito ang madalas hindi napapansin pero sobrang mahalaga dahil kahit gaano paganda ang armas, kung wala kang maayos na base, logistics, o refueling hub, limitado pa rin ang galaw. Dito pumapasok ang plano ng DND na magtayo ng strategic bases sa mga key locations sa bansa, mga base na kayang suportahan ang malalaking operasyon, lalo na sa maritime zones at border areas. Kung iisipin, mga bro, maganda ang direksyon na ito. Una, proteksyon mula sa malayo. Pangalawa, depensa sa himpapawid. At pangatlo, matatag na pundasyon para sa lahat ng operasyon.